Ang Malacanang, kumpiyansa pa rin na maipapasa ang 2026 national budget sa takdang oras. Si Pangulong Marcos may kinundinaho at kinontra ang pagbansag sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot. May buong detalye dyan. Si Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa ang Malacanang na may sapat pang oras upang maipasa ang maayos na 2026 national budget sa kabila ng mga panawagang gumamit na lamang ng reenacted budget para sa unang quarter ng taon. Tugon ito ng palasyo matapos ihayag ni Senator Panfilo Lacson na mas mainam umanong gumamit muna ng reenacted budget kaysa pumayag sa anyay unchecked corruption conducive worse at draft written General Appropriations Act. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw ang posisyon ni Pangulong Marcos na ayaw nito ng reenacted budget dahil maaari itong magdulot ng pagkaantala sa implementasyon ng mahalagang programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Binigyan din ni Castro na hindi pa tapos ang Disyembre at patuloy pa ang deliberasyon sa Kongreso, kaya nananatiling bukas ang gobyerno sa pagwawasto at paglinis ng mga probisyon sa panukalang pondo. Giit pa ng palasyo, hindi nila tinitignan ang lesser evil option, kundi tanging good option lang anya na maayos, transparent at corruption-free budget ang maipapasa on time. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maganda po ang suwestyon ni Senator Ping Lacson, pero ang nais po talaga ng Pangulo ay hindi magkaroon ng reenacted budget at hindi pa naman po natatapos ang Disyembre. December 17 pa lang po at sa tingin po ng Pangulo ay may sapat pang panahon para. Samantala, mariing kinondena at kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasalarawan sa Pilipinas ng ilang foreign journalists bilang ISIS training hotspot. Kasunod dito ng ulat na nagsasabing galing dito sa Pilipinas ang magamang suspect sa Bondi shooting sa Australia at di umano'y nagsasanay sa taktikang terorismo. Sinabi ni Castro, iginiit ng Pangulo na misleading ang nasabing pagsasalarawan sa bansa. Kaya inatasan niya ang Anti-Terrorism Council at iba pang mga otoridad sa bansa na manatiling vigilant at mapagmatyag sa paligid laban sa anupamang terror activities at ipagpatuloy ang mahigpit na pagkikipag-ugnayan sa ibang mga kaalyadong bansa. Umapela rin ang palasyo sa mga dayuhang mamamahayag na maging mapanuri at responsable. Pumalag din ang National Security Council sa ginawang pagsasalarawan ng ilang dayuhang mamamahayag bilang ISIS training hotspot ang Pilipinas. Ayon sa pahayag ng National Security Council na binasa ni Yusek Castro, ang mga grupong ito ay watak-watak at maliliit na lamang na nag-ooperate sa Mindanao at hindi bilang isang malaking organisasyon. Sa katunayan, mayroon na anyang mga bagong development na nagsasabing humusay na ang peace and order situation sa Mindanao. Pakinggan natin si Yusek Claire Castro. President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. At dahil dito ay napanayan po natin o nakausap po natin mismo ang pamunuan ng NSC at ito po ang kanilang tugon at aking babasahin. Regarding reports describing the Philippines as an ISIS hotspot, the characterization is misleading. Currently, there is no validated report or confirmation that the individuals involved in the Bondi Beach incident received any form of training in the Philippines. Philippine authorities, in coordination with international partners, continue to verify all available information, but no evidence has been presented to support claims that the country was used for terrorist. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.